Ang title natin ngayon ay Vayetse, ibig sabihin, and he went out. Dahil sa matinding galit ni Iso kay Jacob, tumakas si Iso. Saan siya tumatakas? Bakit nagagalit si Iso? Bakit gusto niyang patayin din? Ano yung gusto niyang patayin kay Jacob? Yun yung aaralin din natin ngayong gabi. Bago tayo magsimula, mahalagang intindihin natin yung mga parable or yung ilustrasyon, mga kwento ni Yeshua sa Bagong Tipan na nagbibigay ng ilustrasyon ng mga aral-aral. Okay. So basahin natin sa Luka chapter 8 verse 11. Basahin natin lahat. Ito nga ang kahulugan ng ilustrasyon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Maraming kwento-kwento si Yeshua na madalas kinikwento niya tungkol dun sa binhi. At yung binhi na yun, dahil ang ginagamit ni Yeshua lagi sa kanyang mga aral, sa kanyang mga turo, ay ang mga agricultural na bagay-bagay. Dahil doon sa agricultural, natin makikita ang kwento ni Yahweh Elohim. Kaya dito, ang sinasabi, yung binhi, yun ang salita ng Diyos. Bago tayo magsimula tungkol sa buhay ni Iso at ni Jacob, kailangan maintindihan natin mabuti na ang binhi ay ang salita ng Diyos. Dahil ito yung bagay na pinag-aawayan ng magkakapatid, yung binhing yun. At dapat maintindihan natin, yung pinag-aawayan nila, pinag-aagawan nila, yun yung salita ng Diyos. Anong gusto ni Iso gawin dito sa binhing ito? At ano naman ang ginawa ni Jacob sa binhing ito? Dahil, ilan ang binhi? Kita natin dito, ilan? Dalawa. Bakit dalawa? Basahin natin sa Genesis chapter 3, verse 15. At naglalagay ako ng alitas sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Siya ang susugat sa iyo sa ulo at ikaw ang susugat sa kanya sa sako. Mula pa sa umpisa sa Biblia, itong binhi ang laging pinag-uusapan. Mula pa lang doon sa Garden of Eden, may ilang puno? Dalawa. Isang puno ng buhay, isa ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. So, dalawa palagi yun. Puno ng buhay, puno ng mabuti at masama. Si Cain at si Abel. Sino pa? Si Ishmael at si Isaac. Ngayon, si Iso at si Jacob, si David at si Goliath. So, mula pa lang sa umpisa, palaging itong dalawa binhi ang pinag-uusapan. So, in short, yan yung matuwid na lakad at yung hindi matuwid. Yung sumusunod sa kautusan, yung hindi sumusunod sa kautusan. Palagi yung dalawang yun. At balikan lang natin doon sa Luka chapter 8 verse 11, yung sinasabing pinhi, yung sinasabing salita ng Diyos dahil lahat ng kabutihan ng Diyos, goodness yung sinasabi, all the goodness, lahat ng kanyang pamamaraan, lahat ng kanyang paano mamuhay, paano tayo dapat mabuhay, lahat ng bagay ay nandoon sa binhi. Lahat ng kanyang pagpapala ay nandoon sa binhi. So, kung may binhi ka, ikaw ay may pagpapala. Kung wala kang binhi, ikaw ay tatanggap ng sumpa. So, yung binhi na yun, ang problema, ito ba ay pwede mong paghirapan o pag-ipunan yung binhi? Ano tingin nyo?
Yan ba ay kailangan mo trabahuhin para matanggap mo? Ano tingin mo? Joel? Hindi kailangan, hindi natin kailangan pagtrabaho. Bakit? Ayaw ko na lang yun eh. Tama. Amen. Yan ay regalo na binibigay niya sa atin. So, hindi mo yan pinaghihirapan. Yan ay binibigay. Libre. Ang kailangan lang natin ay pananampalataya at maniwala na kailangan natin yung salita ng Diyos. Yan ay binibigay. So, hindi natin yan pinaghihirapan. Yun yung sinasabing grasya. Okay. So, alam natin, yung dalawang binhi ang laging. So, dito, sa Genesis chapter 3, verse 15, anong gustong gawin ng kalaban doon sa binhi ng babae? Yung sinasabing dito sa ano na to. Anong gustong gawin? Anong gusto niyang gawin? Gusto niyang sirain. So mula umpisa pa lang, yung kalaban gustong sirain yung binhi na kabutihan. Umpisa pa lamang. Kaya nandoon yung serpent, di ba, yung ahas, para linlangin si Eva. So sa umpisa pa lang, creation pa lang, nandun na yun. So ngayon, babalikan na natin yung kwento ni Esau at ni Jacob. Si Esau, gustong-gusto niyang patayin si Jacob. So, basahin natin sa Genesis chapter 27 verses 41 to 42. Basahin natin sa Tagalog. Ngayon si Esau ay nagtitim na matinding puot kay Jacob dahil sa pagpapala na ipinagpapala nito ng kanyang ama. At sinabi ni Esau sa kanyang puso, ang mga araw ng yuto ng pagkalalahati para sa aking ama ay papalapit na. Pagkatapos ng yaon ay papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Nang ang mga salita ni Esau na kanyang nakatakatang anak ay masabi kay Rebecca. Kaagad siya nagsugo at nagpalawag kay Jacob na kanyang nakapapabatang anak at nagsabi sa kanya, "Narito, inaayon ni Esau ang iyong kapatid at ang kanyang sarili may kinalaman sa iyo upang patayin ka." So, ano yung gustong-gustong gawin ni Esau kay Jacob? Ayon dito. Ano yun? Ano yung balak gawin ni Esau kay Jacob? Patayin. Napakaganda nitong pag-aaral na to dahil dito makikita natin, kasi kay Roger, ano sabi niya? Napakabuti ni Esau, no? Binibigay yung kanyang karapatan bilang panganay. Pinagbigyan, binigay. Yun ba talaga ang gustong ipalabas nung ilustrasyon na to? Tandaan nyo, ang Hebreo na doon sa lengguaheng yun isinulat ang salita ni Yahweh Elohim. Ang salitang yun mismo na Hebreos, ang mga salita niya ay laging ilustrasyon. Kaya ito, ilustrasyon ng gusto ni Yahweh Elohim ipakita sa atin ano yung pinag-aawayan nila. Kung titingnan natin sa umpisa ulit na ang binhi ang kanilang pinag-aawayan. Kung yung binhi yun ang kanilang pinag-aawayan na pagmamana, ibig sabihin ang gustong patayin ni Esau ay ang binhi. Isipin muna natin ngayon, kung tama ba yung sinasabi ko o hindi.
Sa susunod nating pag-aaralan, i-connect natin lahat yun. Pero isipin lang natin ngayon na ang pinag-aawayan nila ay ang binhi, salita ng Diyos. Gustong patayin ni Iso ay ang salita ng Diyos na nakaihakop. Dahil sa susunod na mga ilustrasyon, makikita natin ng mas mabuti yun. Pero gusto kong makita nyo muna na ang gustong patayin ni Iso ay ang salita ng Diyos, yung binhi na nakaihakop. Bakit? Makikita natin sa susunod na mga aral. Una, bago pa sila ipanganak, alam na ni Rebecca, dahil si Rebecca ay maka-Diyos na nanay, siya ay ang Yahweh Elohim ay nakipag-usap sa kanya. So dito, klaro, si Yahweh Elohim ay nakipag-usap kay Rebecca. Bago pa siya manganak, kinausap na siya ni Yahweh Elohim. So alam ni Rebecca kung ano yung mangyayari sa kanyang dalawang anak. So, ibig sabihin, alam niya kung nasaan ang binhi. Alam ni Rebecca kung nasaan ang binhi. Okay. Napakahalaga nun. Dahil sa sequence doon sa Biblia, napakahalaga na makita natin yon. Basahin natin ngayon na kinausap ni Yahweh si Rebecca. Basahin natin. At ang mga anak sa loob niya ay nagsimula ng pagbuno. Ano ba sinabi niya? Kung ganito nga, bakit pa ako nabubuhay? Sa gayon ay lumaon siya upang sumaguli kay Yahweh. At sinabi ni Yahweh sa kanya, dalawang bansa ang nasa iyong tiyan, at dalawang itim ang bansa ang maghiwalay mula sa iyong mga panloob na bahagi. At ang isang itim pambansa ay magiging mas malakas kaysa sa isang itim pambansa. At ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakababata. So dito sa pag-uusap ni Yahweh kay Rebecca, naging maliwanag kay Rebecca na ang mas matanda ay sisilbihan yung mas bata. So dito pa lang nakita na ni Rebecca kung saan ang binhi, kung na kanino ang binhi. So dito pa lang, bago pa lang pinanganak, alam niya na ang binhi ay na kay Jacob, wala kay Iso. So, ano ang gustong, babalik-balikan natin yun, no? Ano ang gustong patayin ni Iso kay Jacob? Okay. So, sumunod, dito makikita na natin, di manganganak na, di ba? So, si Iso at si Jacob, anong pagkaiba nila? Tandaan natin, lagi yung dalawang binhi. Yung puno ng buhay, puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Si Cain at si Abel. Si David, si Goliath. Si Isaac, si Ishmael. Lagi dapat natin makita, kaya walang in between, hindi ka pwedeng isang paanan dito, isang paanan dyan. Hindi ka pwede sabihin mo, sumusunod ako sa Torah, sa Sabat, kaya lang, hindi ako pwede ngayon sumunod kasi ganito. Walang in between. Kailangan nandito ka lang or nandito ka. Sumusunod ka sa buhay, puno ng buhay or puno ng mabuti at masama. Dahil dito makikita natin from the physical to the physical ni Iso at ni Jacob hanggang sa yung pagsunod nila, yung spiritual na buhay nila, yung kabuhayan din nila, doon natin makikita lahat ng bagay connected. Hindi mo pwede sabihin na pag Sabat, mabait ako. Pero the rest ng 6 na araw, wala naman si Yahweh na noon, di ba? Pwede na ako makipag-ganyan-ganyan sa buhay ko, di ba? Kaya dito makikita natin. Basahin natin ano ang description ni Iso at ni Jacob. Basahin natin. At lumaki ang mga bata, at si Iso ay nagiging lalaking marunong pangaso, isang lalaki sa parang, ngunit si Jacob ay isang lalaki walang kapintasan
na tumatangan sa mga tolda. Okay, so anong pagkaiba? Naaral na natin ito, binabalikan ko lang. Si Iso ay laging nasa parang. Okay, katulad ng businessman, laging busy, very successful, yan yun. Okay? Si Jacob ay blameless. Ibig sabihin ng blameless, matuwid. Sumusunod sa kautusan ni Yahweh Elohim. Kaya di ba sinabi ko, kay Jacob nandun ang binhi, kay Iso wala yung binhi. So, doon natin makikita, dahan-dahan, isa-isa makikita natin. At kung saan papunta si Iso. Alam niyo ba na hanggang ngayon na henerasyon, andun pa rin yung problema ni Iso at ni Jacob hanggang ngayong araw na ito. So, dito natin makikita ano yung naging history niya, bakit nagkaganon. Dahil merong mensahe si Yahweh Elohim sa ating lahat. Kung si Iso, dito, anong ginawa niya? Pinagbenta niya yung kanyang birthright. Sinabi ko, yung binhi, di ba? Binenta niya. Kasi hindi importante sa kanya. Para sa kanya, mas importante yung mabusog siya. So, para sa kanya hindi mahalaga. Yun na yan, hindi naman importante. Itong Sabat, Torah, wala namang ano yan sa buhay ko. Okay naman ako eh. Hindi ko na kailangan yan. I'm okay. Madalas yun na naririnig natin. Anong naman kulang doon sa aking kaalaman? Okay na ako. Pero si Jacob, hindi niya pinagpalit. Binigyan niya ng kahalagahan yung binhi. Tandaan natin, si Iso, binenta niya. So, ibig sabihin, mas importante sa kanya yung kanyang physical na pangangailangan, yung kanyang kagutuman. Physical. Si Jacob, mas mahalaga sa kanya yung binhi, yung spiritual, dahil yun yung mahalaga sa buhay niya at hindi niya pinagpapalit. Si Iso, pinagpalit niya. So, ibig sabihin, yung karapatan niya kay Yahweh Elohim, yung kanyang posisyon, kasi nasa kanya sana eh. Kaya lang, yung kanyang posisyon kay Yahweh Elohim, pinasa niya, ibinenta niya. So, hindi mahalaga sa kanya. So, basahin natin na si Iso pinagpili yung kanyang karapatan. Basahin natin. Minsan ay nagpapakulo si Jacob ng nilaga, nang si Iso ay dumating mula sa parang at siya ay pagod. Kaya sinabi ni Iso kay Jacob, "Dalihan mo, pakisuyo, bigyan mo ako ng isang subo ng mapulang iyan, sapagkat ako'y pagod." Iyan ang dahilan kung bakit tinawag ng Edom ang kanyang pangalan. Dito ay sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ang iyong karapatan sa pagkapanganay." At magpatuloy si Iso, "Narito ako ay talagang mamamatay na, at ano ang pakinabang sa akin ng pagkapanganay?" At isinusog ni Jacob, "Sumumpa ka muna sa akin." At sumumpa siya sa kanya at ipinagbili kay Jacob ang kanyang karapatan sa pagkapanganay. At binigyan ni Jacob si Iso ng tinapay at ilagang lentehas. At siya ay kumain at uminom. Pagkatapos ay tumindi siya at kumaon. Sa gayon ay hinamak ni Iso ang pagkapanganay. Okay, so binenta niya yung kanyang pagkapanganay. Okay? So hindi lang yun, ano? So alam natin na nilinlang ni Jacob si Isaac para ibigay sa kanya yung basbas bilang panganay. Ngunit nakita rin natin sa buhay ni Iso, hindi lang binenta niya o hindi niya binigyan ng halaga yung binhi, kundi yung kanyang buhay din. Sabi ko, una sa physical, malalaman natin mamaya sa description, mapalahibo. May ibig sabihin yung mapalahibo, malalaman natin mamaya. So, sino dito yung mga mapalahibo?
Malalaman natin, baka mag-shake kayo pagkatapos ng pag-aaral dahil malalaman nyo kung ano ibig sabihin ng balahibo. Okay? Baka kailangan nyo na itago yung balahibo nyo. Isa pa is, yung kanyang physical na mapalahibo, may ibig sabihin yun. Okay, mamaya. Pangalawa, binenta niya yung kanyang karapatan dahil yung binhi yun, binenta niya. Pangatlo, yung pagpipili niya ng asawa. Dito, basahin natin. At si Iso ay umabot ng 40 taong gulang. Nang pagkatayon ay kinuha niya ilang asawa si Judith na anak ni Eri na Hideo. At sila ay naging sansingan kapagitan ng Espiritu para kay Isaac at kay Rebecca. So, pumili ng asawa na magiging asawa ni Iso yung mga babae na galing sa Canaan na nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay hindi ikinagusto ng kanyang mga magulang dahil sila ay maka-Diyos. Ang pinili ni Iso na asawa, mga asawa ay hindi maka-Diyos. So nakikita din natin sa buhay ni Iso, hindi niya binigyang halaga yung binhi, kundi sa buhay din niya nakikita yung sa mga desisyon niya, lalo na sa pag-aasawa. Dahil kung ikaw talaga ay may takot sa Diyos, gusto mo rin na asawa yung may takot sa Diyos. Okay. Dahil dito, nalaman ni Rebecca na nagkaroon ng pag-uusap si Isaac at saka si Iso na maghanda na. Kasi yung araw na yon ibibigay na ni Isaac yung basbas, yung pagpapala kay Iso. At inutusan niya si Iso pumunta sa parang at manghuli or ang tawag na doon? Mangaso para siya ay may makakain. At dahil doon, alam ni Rebecca, so sinabihan ni Rebecca si Jacob. Okay, so ano yung binigay na instruction ni Rebecca kay Jacob? Basahin natin ang Genesis 27:13 to 17. Dahil dito ay sinabi ng kanyang ina sa kanya, mapapasa akin nawa ang sumpa na nakaukol sa iyo, anak ko. Lamang ay pakinggan mo ang aking tinig at lumaon ka. Kunin mo ang mga iyon para sa akin. Kaya lumaon siya at kinuha ang mga iyon at dinala sa kanyang ina. At ang kanyang ina ay gumawa ng masarap na pagkain gaya ng ilang igiliwan